Nasa red alert status na red ang lahat alert. ng units ng Armed Forces of the Philippines dahil sa sunod-sunod na mga protesta laban sa korupsyon. Ng tunay na aksyon! Yan! Meron akong challenge sa inyo! Lahat ng nandito! May challenge ako sa inyo! Challenge accepted! Yun o! Bukas! O mamayang gabi! Yan! Mapuno lang natin ito! Lulusubin natin sa loob! Yun na! Oh, marami tayo! Kahit may barikada, pasukin natin! Yun na! O, dahil ko sa inyo, pagpasok sa loob, kasama nyo ang 80% na retired military! Ito nyo, Opo, kamatis. Nakatikim ng kamatis yung harap, yung logo ng ng Senate. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ito na ho, naglalabasan na ang ating mga kababayan. At kayo na lang daw po ang inihintay. Oo, katunayan, kagabi, nasampulahan na ho itong mga taga-House o Congress. Nakatikim sila ng kamatis. Oo, buti na lang ha. At alam din ng mga kapulisan yung alam niyo yung mga tama hindi rin sila nakikipagsabayan sa galit ng tao. Dahil kung lumabas at sumabay sila sa init ng ulo ng mga Pilipino, for sure, sigurado. Gusto nyo maniwala. Kagabi ho yan nangyari. Kayo na lang ang hinihintay. O, totoo yan. Sino nagsabi? At ito na naman, meron naman, Dawit na naman ang pangalan ni ko. Dawit na naman. Itong si Rigon. Rigon ba? Rigon? Napachok. Paano mo pagtatanggol? At yari kayo. Oo, sino? Nako. Ang presidente, nagsalita na rin. Ipakita nyo yung galit nyo. Yun na. Isang hudyat na yun. Sinabi ng Pangulo. Hindi lang natin alam kung ano naman yung plano. Playbook is playbook. Laro is laro. Kaya hindi na may pagtanggol ng mga bulager. Ito si Saldico at ito si Martin. Nagagalit na rin sila. Ito, ipasok natin kung ano yung mga dapat nyo malaman ngayong umaga. Ito, kaya nagalit na rin si Senador Bato kahapon sa kanyang privilege speech. Pasok. Sabihing mamatay na lang raw sa sama ng loob ang mga nasa minority ng Senado. Senator Bato de la Rosa, harap-harapang binalagbag si Senate President Tito Soto. Hindi nga natakot at sumabog na ang emosyon ni Senator Bato de la Rosa nang pasaringan nito si Senate President Tito Soto nang kumalat ang nasabing interview ni Tito Sen kung saan sinabi nito na ano raw bang mali sa kanyang ginawa kung saan pinagbigyan ng request ng House of Representatives at ni House Speaker Martin Romualdez na dalhin sa kustodiya ng PNP ang dating DPWH official na si Bryce Hernandez. Itinanggi rin ito na tuta siya ni House Speaker at baka raw si Martin Romualdez ang kanyang tuta. Kaya't kung ang lahat raw na magpapakalat ng maling balita tungkol sa kanya, tila mamamatay na lang raw sa sama ng loob. Talaga ba? Kwento nyo sa unggoy yan, baka maniwala sa iyo unggoy. Kasi puros kasinungalingan na naririnig ng ating kababayan. Diba? Halos hindi naman yun sinabi niya eh. Nung nasupalpal na siya, si Senador Bato, mama dumidepensa na. Pero nung nagpapa-interview sa dito sa mga ibang news anchor, bida-bida ang mama. Bumoses. Oo, mamatay na lang daw. Ha?
Diyos mio, Marimar. Ngayon, eto kayo. Oo, naku po. Sabi ni Aling Ledesma, wag na ho kayo magpakalat-kalat ha. Bakit? Ang taong bayan lumalabas na. Naku po, ayan na. Kuya Goods, saan mo nakita yan? Kagabi ho, naka-monitor tayo. 3 screen pinapanood natin. Oo. Malakas ang signal sa Mars. Totoo yan. Galit na ang tao. Tuloy natin. Ito na hindi napigilan ni Senator Bato de la Rosa na sampalin ng katotohanan si Tito Sen at sinabing hindi noontime show ang Senado kaya't huwag raw puro gimmick ang ginagawa ng liderato ng Senado. Ayon kay de la Rosa, tila nagre-raise lang siya ng lehitimong issue na nangangailangan ng lehitimong atensyon. Tama. Hindi lang raw ito gawa-gawa. Dahil alam raw ng mga kapwa nito senador na bilang respeto na lang rin daw sa dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Rodante Morcaleta na unang nagpa-contempt kay Bryce Hernandez, sana'y ipinaalam ni Tito Sen ang hakbang ng bagong liderato ng Senado, hindi yung papayag raw ito agad sa kagustuhan ng Kongreso. Panoorin ang full video kung saan harap-harapang sinagot ni Senator Bato de la Rosa at pinagsabihan pa si Senate President Tito Soto na hindi noontime show ang Senado at mas lalong hindi raw gimmick ang kanilang naging panawagan na ibalik sa kustodiya ng Senado ang dating DPWH official na si Bryce Hernandez matapos pumayag si Soto sa kagustuhan di umano ni Martin Romualdez. Narito't panoorin ang full video. Yeah. Gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day 1. Mamatay sila sa sama ng loob. Oh. So, malungkot lang ko ito, 2 punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noontime TV show na puro gimmick ang ating titikat dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noontime TV show na puro gimmick ang ating titikat dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. The speech or the manifestation of the senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, since nabanggit mo na lang rin na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you are not the majority leader, you are the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Pangit, di ba? Ang pangit. Ikaw, Senate President, dapat ikaw ang mamumuno at maglilid. Pero pilit mong parang taliwas yung mga
gusto mangyari. 'Di ba? Kayo napunaan nyo, mga kasama. 'Di ba? Tuta ito eh. May hila-hila itong tali eh. Oh, 'di ba? Kaya wag na ho kayong wag na ho kayong mag-alala dahil pinaparami na lang at may challenge na ho. Oo, dito sa mga Pilipino. At meron na rin nagsabi 80% ng mga retired pulis at sundalo lalabas na. Kakampi nyo, ika nga. Sabi rito sa video. Ay, pasok natin yan. Para maliwanag sa maliwanag. Oo. Para malaman nyo kung totoo ba? Ha? Oo. Gusto ko kasi ito pa. Ito muna pala. Bago natin. Ng Gusto tunay nyo na na ba? aksyon! Meron akong challenge sa inyo. Lahat ng nandito. May challenge ako sa inyo. Wala. Accepted. Bukas o mamayang gabi, mapuno lang natin ito. Lulusubin natin sa loob. Dako, yan na. Marami tayo. Kahit may barikada, pasukin natin. Diba? Dahil ko sa inyo, pagpasok sa loob, kasama nyo ang 80% na retired military. Yun! Ayun na. Ayun ang sinasabi natin, mga kasama. Kasama nyo ang retired 80%. Pero, buti na lang, talagang nagkaroon pa ng, konting, pagpapaliwanagan. At buti na lang hindi, parang yung ng mga kapulisan. Kasi hindi naman kapulisan ang kaaway dito eh. Parang gusto na nga nila eh. Gusto na rin nila. Parang mawakasan na yung mga korupsyon. Nagpaparami na lang. Ito, may post dito. Nasaan na yun? Nagpaparami na lang. Magparami kayo, dali, sabi. Magparami kayo. Nawala na tuloy. Pero, meron din nangyaring, pambabato ng kamatis. Which is, natural yun sa isang protesta. Pasok natin to. Kita nyo, Opo, kamatis. Nakatikim ng kamatis yung harap, yung logo. Oo. Kamatis yun. Kaya, hindi, wait lang wala na naman tayo dito sa... Yun, tuloy natin. Sorry laging ganun kasi. Itong natin, itong studio natin na ito. Oo. So yun, nakatikim ng kamatis itong mga... Uy, ano ba yun? Tuloy. Pilit ang tao. Kita nyo naman. Diba? Ang taong bayan,
sobrang galit. Kaya tuloy-tuloy ito ha. Tuloy-tuloy pa rin itong ano na 'to. Kasi ang post sa balita, parang this week yung mga transport group naman. Hanggang umabot dun sa 21, sa September 21, dun na yung pinaka-highlight ng usapan. Kaya ho, may advice lang naman ako. Sa akin lang naman ito. Mamili na ho kayo ng mga bigas, oo. Kasi ho, may balita na naka-red alert na. Totoo yan, hindi naman tayo sisinungaling, nagbabalita lang naman tayo, at nagre-reaksyon. It's ng Armed Forces of the Philippines dahil sa sunod-sunod na mga protesta laban sa korupsyon. Isang malawakang protesta rin ang inorganisa sa September 21. Ulit, ano sabi? Nasa red alert status na ang lahat alert. ng units ng Armed Forces of the Philippines dahil sa sunod-sunod na mga protesta laban sa korupsyon. Isang malawakang protesta rin ang inorganisa sa September 21. Yan ang Billion People March sa Luneta at Trillion Peso March sa EDSA People Power Monument. Hiwalay pa ang protesta ngayong linggo ng transport groups para kondinahin ang anomalya sa flood control projects. Kaugnay po yan, makakausap natin si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang hapon, Anje. Magandang hapon po sa inyong mga taga-pagsubaybay. Colonel, ano po ba yung mga hakbang na kasama kapag inilalagay po inilagay ang AFP sa red alert status? Well, basically po, ma'am, ang red alert status po ay bahagi ng aming standard security protocols. Ang ibig sabihin po nito, naka-full manning ang lahat po ng unit at naka-standby po ang ating mga tropa para mabilis po tayong mag-responde kung kinakailangan. Pero we'd like to emphasize, ma'am, na wala po tayong dapat ipangamba dahil purely precautionary measures po ito upang tiyakin ang readiness po ng Armed Forces of the Philippines na sumuporta sa PNP kung sakaling kakailanganin. But Nangyari. Na-offline tayo, yung internet natin mukhang nasasabotage. Diyos mio naman, tuloy, i-adjust lang natin ng konti. Kung kinakailangan. Pero we'd like to emphasize, ma'am, na wala po tayong dapat ipangamba dahil purely precautionary measures po ito upang tiyakin ang readiness po ng Armed Forces of the Philippines na sumuporta sa PNP kung sakaling kakailanganin. But just to reiterate lang po, ano pong mga klaseng rally o protesta yung mga nagtitrigger po ng red alert status? Is there a particular event na sinusubaybayan po ninyo? Yes, Ma'am Ange, ang red alert po, pinapatupad sa bilang precautionary measure na dahil sa mga inaasahang malalaking kilos protesta kaugnay po ng usapin dito sa korupsyon. Hindi po ito nakatuon sa anumang grupo, isang grupo or organisasyon. Ang layunin nito, ma'am, is tiyakin po na handa ang AFP na tumugon kung hihilingin po ng PNP po ang aming suporta. Siyempre, ang tanong din po dito, Colonel, papaano po mabibigyan ng prioridad ang protection po, of course, sa mga sibilyan, pati na po yung kanilang human rights, karapatang pantao, habang pinapanatili po ang kaayusan? Well, ma'am, ang karapatan po ng bawat Pilipino na magpahayag, nire-respeto po ito ng AFP. At pinoprotektahan din po natin ito. Kasabay po nito, ma'am, tungkulin po natin na tiyakin ang seguridad at saka kapayapaan. Yan po talagang mission po namin, to protect the people and secure the state. So sa lahat po ng pagkakataon, nakabatay po yung aming mga magiging actions po dito sa rule of law at sa malinaw po na mga alituntunin po tungkol sa pagrespeto po sa karapatang pantao ng bawat Pilipino po. May mga indikasyon po ba ng posible? Wait lang po ha.
kayo ho po ba ay poprotektahan nyo ang karapatang pantao ng nakararami? Tanong lang naman po yun. Oo. Kayo ho po ba ay poprotekta doon sa mga tao na nagbibigay sa inyo ng sahod? O, kayo po ba ay walang kikilingan at walang kakampihan? Tanong lang naman yun. Kung sakasakali naman na pwede kami magtanong. Dahil kayo naman po ang tanging nakakaalam ng mga ganyang usapin. So, siyempre, ang taong bayan, galit. Siguro naman, naramdaman nyo rin naman yan. Nararamdaman ng pamilya nyo. Kayo ho po ba ay handa din protektahan ang mamamayang Pilipino? Yan ang magandang tanong, tuloy. Posibleng karahasan sa mga protesta kasi nga po hindi natin maiwasan na mag-alala din dahil dun sa mga nangyayari din outside of our country sa Nepal, kaya po yung mga tao nagtatanong. Well, sa ngayon, ma'am, wala po tayong nakikitang dahilan para magpanik po tayo or mangamba, ma'am, no? Gayon pa man po, nananatili tayong mapagmatsyag para po hindi po ma-exploit, no, itong mga ganitong agenda at sitwasyon. Mahigpit naman po itong koordinasyon natin with the PNP para po maagapan natin kung meron man pong anumang tangka ng karahasan na gusto po natin is mapanatili po natin yung paayusan despite all of this po. Colonel, meron po tayo nabalitaan na over the weekend dun sa ilang lugar, kagaya po ng Forbes Park na binantayan din daw po ng mga otoridad dahil may mga narinig na maaring protesta doon sa lugar na yon. Can you tell us po kung gaano po katotoo yon? Ma'am, sa pakikipag-ugnayan po, no, sa mga organizers po, no, pamunahing mandate po ito ng PNP. Sa bahagi po namin, sa Armed Forces of the Philippines, kami po nakabantay, ma'am, no, at nakaantabay habang nakahanda po kami na magbigay suporta po kung kinakailangan po para po matiyak na magiging ligtas, mapayapa at maayos po yung takbo nitong mga aktibidad po na paparating. Right. Pagdating naman po sa inyong papel sa social media, marami po mga online misinformation po ngayon na maaaring makapagpalala ng tensyon. Yes, ma'am, no, kasama din po talaga yan sa ating binabantayan. Sa Armed Forces of the Philippines po, patuloy po tayo, no, na nagmamanman laban po sa maling impormasyon na pwede po na magdulot ng kaguluhan o takot sa publiko. So kasama dito, ma'am, no, yung mga cyber activities po natin, pagtututok po natin sa coordinated na disinformation effort. So nililinaw po namin, hindi na po namin nililimitahan ang legitimate po, no, na pagpapahayag ng opinyon. Ang layunin po natin is tiyakin na hindi po magagamit ang misinformation para po makapaghasik ng pagkakawatak-watak o kaguluhan po sa atin. Alright. And finally, sa anong pagkakataon po ba bababa ang alert status at ano po yung magiging benchmark o sukatan po para dito? Ma'am, sa pagbaba po ng alert status, nakabatay po ito sa assessment ng sitwasyon dyan sa grounds. At of course, dyan sa recommendation na rin po ng ating mga commanders on the ground. No? Kapag nakita po natin na bumaba na yung antas ng bansa, no? At naging normal na po yung sitwasyon, saka lang po natin ibabalik po sa mas mababang alert level. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan. Kaugnay po nga. Naka-red alert. Ibig sabihin, alam nyo na. Oo, hindi naman dapat yan yung mga ganyang bagay. Hindi naman po dapat kayo mangamba. Kasi, pero ito lang ang tanong natin. Kung yan ba sila ay kanino papanig? Doon yung isang malaking tanong. Baka mamaya, naka-red alert sila, pero yung boss nila, tututukan yung mga taong nandyan sa ground. Oo. Pangit naman. Oo. 'Di ba? Maging fair na lang sana. Pero alam natin dito sa mga ito, parang gusto rin ng pagbabago 'Di ba? Kasi, isipin nyo nung panahon ni Tatay Digong, walang ganyang Oo, meron man nandurobo, pero hindi. Sobrang lala na nangyari ngayon. Dito kasi may pagtatakipan Pero, nagulat din ako dito sa mamang ito. Dahil pilit niyang pinagtatanggol si Saldico, pero meron pa rin umaamin.
na humihingi ng ano ba hinihingi nito ni Saldico dito kay Laurel? Kasi ito biglang nagulat ang sambayanan, sumambulat yung usapin. Meron palang may gusto mangyari kaya pa nagtatago na itong si Ko, Ay, tuloy. Bago ko pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. During the time of President Duterte, I would have to say na marami doon sa listahan kaya hindi sila naging na botas na overcome ng iba dahil marami akong nakitang problema sa mga landed reports ng that administration's Ito tao ito ni Bongit. Pero ang problema dito, bakit nilaglag si Ko dito? Tuloy. Before nung panahon na yon. Just give you an example. Ang inaalaw lang namin ngayon is lahat ng in-unload na actual figure na in-unload sa PFDA, fishery ports. Nung previous bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Alright. But very clear, no? Pangiwi siya, no? Very clear na talaga. Pagtatanggol mo pa? Ay! Isko. Oo. Naku po! Paano nyo Eto na, lumalabas na talaga, wala na, may pag-amin na. Kakampi nyo yan. Anong gagawin natin yan? Kaya naman pala nagmamadali ang mama. Kahit walang travel authority o expire na, di umano. Sino nagsabi niyan? Hanapan nyo ng travel authority kung meron o expire na. Kasi wala na humapakitang kung nasaan. Nagtatago. Yung isa nga nasa Cebu. Di umano. Ano ginagawa sa Cebu? Kala ko taga Forbes yan. Taga Forbes. Taga Dasma. Ang hilig niyang kita nyo nababalita. Sa balita yung mga taga Forbes, taga Dasma ay humihingi na ho ng assistance kasi meron silang naririnig na papasukin o magpoprotesta sa kanilang kasi may bahay daw dyan di umano itong si Balulong. Tuloy. Ibubo. So pag-usapan mo natin, how many times have yung pong TPJ had actually been able to import, that they were the top importers? I don't have the figures, Mr. Chair, but palagi sila nasa top kasi they have one of the biggest volumes, Mr. Chair. All right. Sige po, you mentioned Congressman Zaldico, so do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Can you state all the other companies that you mentioned? I don't remember as of the moment kasi biglaan itong mga natin. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Meron pa siyang gusto niya pang ipagpagtanggol. Conflict of interest ka pa nalalaman, Buko na, boss mo, oy! Uy! Oo, galingan mo pa. Baka mamaya, sama-sama kayo dyan. Baka mamaya, ikaw ituro din. Ako. But very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which ito nga yung formula na lumabas and it is very clear na fair to sa scientifically the data speaks for itself at kaya kong tindigan to. But you have did you actually issue it or no? Kaya niyang tindigan. Ibig sabihin, wag mo na pagtanggol. Rigor!
Huwag mo na pagtanggol ang amo mo. Huling-huli na. Hindi na yan lulusot. Kawawa yung tagapagtanggol niyan. Dahil kung ito man totoo, halimbawa, ginamit ni Balulong itong pinsan niya. Ginamit. Dahil, ano nangyari? Nasira ang pangalan ni Bungit-ngit. Pero, ako ho ay naniniwala, na talagang manggagamit naman talaga yan si Balulong. Ang problema kasi, malalaman natin yan pag nagsalita si Bungit-ngit, pag nakulong na si Balulong at si Saldico. Di ba? Kaya, anong petsa na ngayon? 15 ba ngayon? Tama ba? 15. 16 na pala ngayon. So, 5 days to go. So, ito, ulitin natin to, ulitin natin. Ano yung sabi rito? Pasok. Ng tunay na aksyon! Yan! Meron akong challenge sa inyo. Lahat ng nandito, may challenge ako sa inyo. Challenge accepted! Yun o! Bukas o mamayang gabi, Yan! mapuno lang natin ito. Lulusubin natin sa loob. Yun na! Marami tayo. Kahit may barikada, pasukin natin. Yun na! Dahil ko sa inyo, pagpasok sa loob, kasama nyo ang 80% na retired military.